Ay, magandang gabi mga boss. Doon kayo ng impeachment. Sumakit ang ulo ko dito kay Kimo. Puta, bumanat na naman. Ha? Hindi ko alam kung ano to eh. Pakinggan nyo ha. Pero ayoko na sana. Pero marami tayong pag-usapan. Isingito natin to si Kimo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyok. Hanggang kailan kaya 2028? Putang ina paano? Ayon sa survey. Pasok sa Magic 12 daw itong gago daw. Tangin nagyan. Ano ba? Tangin na. Sayang ang ay puta. Malang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Ay nako, Kimo. Siguro sabi nung ni Atty. D. Binagracia, ano ba ito? Tangin. Judge to puta. Kimo, kilala mo ba si ano? Si alias Boy Lamon. Ha? Si alias Boy Sipsip. Kilala mo ba yan? Si Katulongges, kilala mo? Mga alias yan. Ha? Inangkin mo ka. Ito pa'y gago. Alias, meron pong Kakobra, Kaagila, Kalawin, Katigre, Kakapre, Kasirena, Kaadobo, Kasinigang, Kapansit, Katinola, Kasile, Kakamote, Kabawak. Kauto, katanga, meron yun. Kilala mo yun? Inangkin mo ka. Kamaksi, Kalabuyo. Strictly speaking, Lahat po yan sir, ginagamit iba po na yung alias. internal Ano po ba Gago talaga, mga friend? ...2028, 2026 ngayon, 2 taon pang mahigit. Plus, ayon sa survey, pasok pa sa Magic 12 to. Puta na. Diyos ko. Ha? Imo, kilala mo ba si Kautot? Si Katanga. Kilala mo si Katanga? Kimo, maraming alias eh. Di ba? Si Boy Lamon. Kilala mo, Kimo? Si Boy Lamon? Baka di mo kilala si Boy Lamon. Si Boy Suklay Bigote. Kilala mo si Boy Suklay Bigote? Hindi mo alam yun, Kimo. Ikaw talaga, Kimo. Sino ba? Si Boy Sile. Yung ang pututoy ay sing liit na sile. Kilala mo yun, Kimo? Sino ba? Si Boy Uto. Kilala mo yun? Si Boy Tipos. Kilala mo yun? Kimuka maraming alias. Ang ibig sabihin ni Kimo rito, mga friend. Yung mga alias na ginamit dito sa acknowledgement receipt, hindi masama. Ganun lang yun. Yun lang ang nasa tuktok na itong gago na to. Oo. Normal lang yung ginawa nitong Office of the Vice President na mga alias na sinabit sa COA. Normal yun. Dahil nga hindi naman masamang gumamit ng alias. Tagal na ito. Sige muna ito. Wala. Ito dito mga boss. Halos pangita mo na eh. At itong nangyayaring ito sa Senado, nakabantay ho ang mata ng bayan. Lalo na ho yung mga judges na sila Igon Cayosa, Dean Santa Maria, Jen Reyes, yung mga matitinding abogado, nakabantay ho lahat yan dito. Kaya
ang natututukan dito, ito si Portwit. Oo. Sa ngayon, yung galaw ni Chis Escudero, maganda. Oo, okay sa akin ang galaw niya. Oo. Talagang maganda yung pagiging niya. Yun nga, presiding officer niya. Maganda. Maganda ang niya, maganda ang pagbabalanse niya. Oo. Sa mga friend, sa obserbasyon lang dito, ang boboto lang ng paulit-ulit, no. Pag ito hindi ho ordinaryong kapal ng muka ang kailangan ng isang senador para itong si Sara ay ma-acquit dito sa mga nangyayaring ito. Hindi ho ordinaryong kapal ng pagmumuka meron ka bilang senador. Bakit? Halos nakatutok ho yung buong mundo rito sa nangyayaring ito. At marami na rin ho yung mga tanga na natatauhan na, no? Kung gaano tong si Sara Duterte, kung anong uring nila lang nga ito, no? Paulit-ulit, isa lang dito sa 4 na articles of impeachment na to, ang makonvict itong si Sayad, tapos na. At ang pinag-uusapan dito nga, di ba, paulit-ulit, kung nararapat pa ba siyang manatili sa kanyang posisyon bilang pangalawa sa pinakamataas na government official nitong bansang Pilipinas, no? Meron ka ba, saan ka naman nakakita ng ganyang klaseng vice presidente, aber? Ang tibay lang nga nito, hindi na ito hindi na walang, pero pinay lang ng disbarment dito ni ni Gadon. Yun, hindi gumagalaw yung Supreme Court, no? Malambot, no? Kanina, doon sa impeachment, tinatanong din tong Limuel Ordonio ba to? Tinatanong din. Wala naman silang maisagot maski yung Gina Acosta, wala silang maisagot kung saan dinala yung pera ng confidential fund. Wala silang alam. Kaya kung tutusin mo, yung mga nangyayaring ito diyan sa sa ngayon pero hindi naman ako naniniwala na yung mga sagot nitong Gina Acosta sa itong Limuel Ordonio paniniwalaan ng mga matitalinong senador judges, no? Kung hindi lulusot ito. Pero anyway, wala nga ho silang maisagot kung saan napunta yung pera, kung paano ginawa. Wala silang alam pareho, yung Gina Acosta at saka itong Limuel Ordonio na to, wala. At yung isang testigo, yung na-hospital daw Oo, na-hospital. Yung isang, kalimutan ko pangalan nun, yung isang kasama rin nila na basta nakalimutan ko, na-hospital daw, na-hospital. Kaya hindi raw makadalo. Na-atake raw, whatsoever, no? Bata pa yun, Pero kung may sakit, di ba? Uso sakit, pag gaganito, puta na. Mantakin mo si babae, yung anak ni nanay ni Solar, Boy Solar, yung nanay ni Libiste. Puta, may sakit daw sa baga. Putang ina, sakit sa baga. Bakit? Malakas ba masigarilyo si Loren Ligarda? Malakas ba manigarilyo yan? Alam ko pag nagkakasakit ka sa bagay, heavy smoker ka, saka heavy drinker ka, ganun. Pero anyway, puta. Ang daming matatalinong doktor dito, ba't pupunta ka pa diyan sa kung saan, anong klaseng kagaguhan yan, Diyos ko? Meron nga rito yung TB na nagagamot lang dito, daming gamot dito para, hindi ko alam, no? Kung anong, ayon kay Senator Lacson, naaawa daw, ewan ko. Ang daming doktor dito, magaganda, magagaling,
Pero nga, pumupusta si Secretary Ronald Llamas na hindi na yan babalik. Kaya pag-uusapan na nga yung ano, kansilahin na yung kanyang pasaporte. O, di ba? Atuloy natin to. Sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98, ang prosekusyon at depensa kaugnay sa kasong grave threats na isinampa ng Justice Department laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng tagapagsalita ng DOJ, malinaw ang paglabag ng bise kaya dapat ituloy ang paglilitis. Bagay na kinontra ng mga abogado ng bise. Mantakin mo yun? DOJ nakukontra? Gaano tibay nito? Mga abogado nito. Ang daming nagsasabi. Pinipilit nilang ibasura yung grave threat. Putang ina, anong klaseng kapangyarihan meron tong ano? Nagsasabi na nga na, iba yung criminal case dito sa impeachment case na ito. Magkaiba, pwedeng sabay. Matatalinong mga abogado ang nagsasabi, mga dean, mga profesor. Anong putang inang klase? Pakinggan natin. Tutok si Rafi Tima. 2 linggo matapos isampa ng DOJ ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Puta, 2 linggo na, Hindi pa makabagsak-bagsak yung warrant of arrest. Puta. Pag naipabasura to, nitong abogado ni Sara Duterte, putang ina. Mababasura na rin yung grave threat sa impeachment. Criminal case to. Anak ng puta. Maski pa magpiyapiyansa to, magpi-fingerprint ito, mamamagchat ito. Kasi may case number na yan, may case number na. People of the Philippines na yan, versus Sara Duterte. Ipinababasura. Ito, kaputa. Tuloy. Nagharap sa unang pagkakataon ang prosekusyon at depensa sa kaso sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Ito ay para sa oral arguments na ipinatawag ng hukom matapos maghain ng motion to quash ang kampo ng bise. Kaugnay ito sa pagsabi ng Vice Presidente noong November 2024 na may kinontrata na siya para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Noy House Speaker Martin Romualdez kapag siya ay pinatay. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Justice na dumalo sa pagdinig, iginit nila na dapat ituloy ang paglilitis dahil malinaw nila ang paglabag sa batas ng Vice Presidente. We just reiterate our position na nakita po ng prosecution may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to charge the Vice President with grave threats. That's 3 counts of grave threats. Tumanggi ng idetalye ng tagapagsalita ang pinag-usapan sa loob ng korte dahil bahagi na ito ng merito ng kaso. Pero giitaan niya ng prosekusyon, lihitimo ang pagsasampa ng kaso laban sa bise at hiwalay ito sa nangyayaring impeachment case sa Senado. Hindi po ibig sabihin na dahil may impeachment proceeding na nagaganap, naganap ang criminal proceeding, kaya po namin sinampahan ang Vice President. Pero ayon sa mga abogado ng bise, merong certain immunity ang mga impeachable officer, hindi sila dapat makasuhan pa. No? Kung meron mang Putang ina, isasangka pa yung nangyayaring impeachment para makasuhan yung presidente. Wala nga immunity from suit yan. Panginoon, no? Sila Igon kayo sa nagsasabi, pwede sabay. Sino pa yung parating kinukontent na abogado? Yung mahilig magpatawa? Basta walang nagsasabing hindi pwedeng sampahan ng kaso yan kasi wala nga immunity from suit yan. Pwedeng magsabay. Iba yung hearing dito sa criminal case, iba yung sa impeachment case. Butangi lang itong abogado na to ang nagsasabi na hindi mo pwedeng sampahan ng kaso dahil impeachable si Sayad. Pero wala siyang immunity from suit. Ito. Lawrence Lim. Tuloy mo, Lawrence. kaso sa kanila, ito ay dapat pagkatapos ng kanilang paglilingkod, no, ng kanilang term, no, or tenure as impeachable officers. No. So hindi sinasabi na bawal silang kasuhan. Alam mo palang hindi sinasabing bawal silang kasuhan eh. Siya na nagsabi. Huli, hindi sinasabing bawal silang kasuhan. Ano pa tutuloy mo? Ang sinasabi ay hindi muna. sa ngayon hihintayin daw Ang gulo mo! Sabi niya, hindi naman sinasabing bawal silang kasuhan. Hindi nga pwedeng,
Hindi nga siya bawal kasuhan, hindi nga siya, wala nga siyang immunity from suit. Tapos nga sasabihin mo, hindi muna. Puto ano? Pwede ba yun? Sabi mo na, walang nagsasabing hindi siya pwedeng kasuhan. Tapos nga sasabihin mo, hindi muna? Bakit? Isasangka niya yung impeachment. Tignan mo. Loko rin to. Una nila ang magiging pasya ng hukom sa kanilang motion to quash. Wala daw itong itinakdang petsa kung kailan niya ito gagawin. Sa kabila ng mga kinakaharap na legal na hamon, maayos naman daw ang lagay ng Vice Presidente base sa kanilang huling pag-uusap. Okay naman siya, no? She's as I mentioned, no, previously she's in good spirits, no. I just don't know yung pinaka-recent, no, but we discussed this issue, no, bago pa man kami humarap today. Kapag nagdesisyon ng hukom na ituloy ang kaso, maglalabas ang korte ng arrest warrant laban sa Vice, pero bailable ang kaso. Sa kasong isinampa ng DOJ laban sa Vice, 120,000 pesos ang inirekomenda nilang piyansa. Rafi Tima nakatutok. Oo. Diyan masusubok, di ba mga friend? Kung anong hawak pa nito. No? Yung abogado niya nagsabi na walang sasabing hindi pwedeng kasuhan, tapos muna sasabihin niya, hindi muna kasi may impeachment case. Walang ganun. Oh, di ba? Attorney Rene Bueno yung sinasabi ko, di ba? Sabi niya, pwede. Kasi iba yung criminal case dito kaysa sa nangyayaring impeachment case. Magkaiba yung korte yan. Kasi nga dito, iba korte rito. Dito puta, sa dami ng judge dyan. Si Kimo, judge. Si Robin Padilla, si Lito Lapid, judge. Di ba? Pasan ka nakakita ng mga ganyan. High school graduate lang ako, sabi ni Lito Lapid. Pero, niyo ako mamatahin, ako ngayon judge. Yun ang sabi niya, di ba, nung sinintensya niya ng guilty si Corona. Ngayon, yun na naman ang sasabihin ni Lito yan. Walang ibang sasabihin yan. Oo. Ayon, sabi niya, kay presiding judge. Kaya ayon kay attorney Pangilinan, guilty siya, kaya guilty ka. Yun ang sasabihin ni Lito Lapid dyan, tignan mo, di ba? Yun Ewan kay Kimo, si Kimo iba. Maski ano pa, at saka si Amy Marcos. So, diba? Maski ano pa ang sabihin ninyo, sunugin nyo man kami. Amoy Duterte pa rin kami. Tangino na to. Nakakapal ng mukha to, mga putang ina to. Pinasisweldo kayo ng taong bayan, mga gunggong. Hindi yung si Duterte nagpapasweldo sa inyo, mga animal. Ang dami kong iniintay, mga pre. Kung kailan makakasuhan si Mark Villar. Kung kailan lulusot yung kasong isinampa ni Senador Trillanes, kay Bongo, kay Pulong, nandun sa ombudsman. Dami. Eto, mga pre, no? Palace believe prosecution has done enough to convict VP Sara Duterte. Totoo naman di ba? Talaga namang yun nga lang sa grave threat, convicted na siya. Meron ba namang ganong klaseng vice presidente, papatay mo yung di ba? Yung mag-asawa, tapos yung putang yan, demonyo ka na nun. Walang gumawa nung ganun, di ba? Tsaka bakit ba ayaw niyong ma-impeach si Sara? Kung si Sara, walang kakweta-kweta kay Sara maski ma-impeach siya. Pakinggan niyo siya. Ayan walang kweta. Nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Alam nyo, Tanyo? Baliw, di ba? Tapos ba't di ka pumunta ron? Tsaka yun nga mga friend, balik tayo sa impeachment na to. Yung dalawa, yung Ordonio at saka yung Gina Acosta, wala akong hindi nila alam paano tuturo nila sila chika. Siya ang eksperto sa grounds, binili ng gamot, ganda, yung Gina Acosta, ganun din, iisa sinasabi. Ba't tayo patawag si Chika, tsaka ito si Sayad? Di ba? Pero alam niyo mga friend, sa totoo lang,
kung si Digong ang presidente ngayon, wala akong matutuloy dyan. Yung klase ng investigasyon na yan, itong Senado, wala ako yan. Babasura ni Digong yan. Bakit? Kita mo nung panahon ni Digong, nung presidente si Digong, nag-iimbestiga si Dick Gordon. Doon sa putangin ng talagang napakahayop na ginawa nung Parmali. 628,000 ang kapital, puta, bilyon yung nakuha, putangin at ginawa talagang grabe. Panahon na yun, oh. Bilyon. Puta, ano sabi ni Digong? Yung mga pinatatawag doon sa Senado, yung investigasyon ni Dick Gordon. Huwag kayong pumunta dyan, sabi ni Digong. Sagot ko kayo. Patawag. Pag kinontempt kayo, papalabasin ko kayo, sabi ni Digong. O, di ba? Natuloy ba yung investigasyon sa Parmali? Wala. Hanggang ngayon, nung wala na si Digong, magpapaimbestiga na naman si Dick Gordon, tutuloy niya sana yun. Walang nangyari ha. Oh, may nakulong ba doon? Wala. Yung Gargani siblings, puta, muntik pa nakatakas. Merong na-contempt, lumaya din. Oh. Bilyon ho, pinag-uusapan doon, bilyon. Diba? Puta, malambot eh. Lumalayo ang investigasyon. Oo, palayo ng palayo. Nawala na naman yung ano. Kala ko na itutuloy ni Parmali, pero yun nga, na itutuloy sa, ayaw magsipirma yung mga senador. At nagulat ako, yung Grace po, ayaw pumirma. Bakit? Alam nila si Digong ang promotor eh. Si Digong eh, oo. Dahil bata ni Digong si Michael Yang, di ba? O puta, talagang, wala pa ho. Oh. Wala pang nakakanti sa itong mga Duterte na to, wala. Oo. O to, si Boying. Iimbestigahan na raw ang big budget flood control sa Davao City. Ha? Na naman. Mentioned kanina Davao as the epicenter of flood control, because there's a big budget in the past in Davao City about flood control. That's what I know. but not corruption per se. Well, we will check out the flood control. Pero may nakita na tayo for now, Ombudsman. As what I said in the committee is what I said. Sir, you mentioned that Dapat yung COA. Puntahan nyo na yan, Davao. Imbestigahan nyo yung mga ano dyan. Kung anong ginawa doon sa mga bilyon-bilyon na confidential fund dyan. Si Sara po dyan, dami. Ilang? 460 million. Taon-taon. 4 na sunod-sunod. Nagsimula sa ano, nung umupo yung tatay niya, halos na triple yung confidential fund ni Sara dyan. 4 na taon. 460 million. Puta. Pag pinagsama-sama mo, may 2 bilyon. Kita mo naman dito, putya, paano tinira tong ano, tong confidential fund na to, sus Mario. Paulit-ulit. Oo. Dapat yung mga nagsusurvey, ha? Ito ang survey nyo. Survey nyo kung makakatakbo si Sara o hindi. Sa 2028, yan ang inyong isurvey. Hindi yung labas kayo ng labas na survey na mataas ang ano ni Sara Duterte. Putangin na. Para kayong sinasabing baliwala lahat itong nangyayari na to. Sa pagnanakaw dito sa iniimbestiga na to, na antitinde. Confidential fund, unexplained wealth, lahat. Oo. Putangin na. Yan ang survey nyo, mga surveyor. Kung makakatakbo si Sara. Kung nagsusurvey kayo niya, lagyan mo na 100% siya si Sara. Putangin na, kung di naman paulit-ulit, pag yan si Sara Duterte nakatakbo, next year na, filing of candidacy, nakapag-file ng candidacy yan, inutil. Lumabas na inutil itong administrasyon na to. Nagago. Bakit ko nasa? Ayan na nga. Sasampahan na ng warrant of arrest.
yung abogado, wag impeachment ba't mo sasampahan ng warrant of arrest? O, patapusin mo muna impeachment, di ka, saka mo sampahan. Putang ina, bakit? Utusan mo yung korte. Yung korte naman, nakipag-oral agreement. 2 linggo na, samantalang itong kila Jinggoy, sandali lang, asan yung ang daming hinahanap, mga friend. Asa na yung sinampa ng MBI dito kay, si Defensor. Yung nahuling pukpukan doon, entrapment operation yon, ang linaw. Wala pa hanggang ngayon. Ang nakakulong si Defensor doon sa doon sa lintik na plunder dahil nanuhol, yun lang. Ang daming kaso ni Defensor. O, di ba? Mga boss, yan, mag-iimbestiga na. Sana matuloy na yan, Boying, Ombudsman. Ombudsman. At saka yung kaso na sinampa ni Trillanes diyan kila Pulong, kila Bongo, Ombudsman. Magdagdag ka na ng mga abogado, sabi ni Atty. Claire, para ang daming kaso nakasampas. Ito, simpleng-simple ito, mga pre. Grave threat. Lumusot na sa Department of Justice. Sa piskalya, yan, pinaka-piskal. Siya sabi, di ba, puta, tapos aawatin. Imposibleng imposibleng sabihin ng korte na walang probable cause Bakit? Lumusot na sa prosecutor lumusot na Hindi kagaya nung kasong sinampa ni Franz Castro, kay Digong. Grave threat din na sinampa, di ba? Sa Department of Justice pa lang, dismiss na. Lack of probable cause na agad ang sinabi. Doon pa lang dismiss na. Hindi na nakasampa ng korte. Eto, nakasampa ng korte, pinuntahan yung korte. Ba, di pwede. Mag-usap muna tayo ba? Kalokohan, di ba? Talagang kalokohan. Hindi ko alam. Hindi ko tayo nagtutulungan. Puta, yan. Bago ka makapagsampa ng sa korte, kailangan sasalain muna ng Department of Justice kung matibay yung isinampa mong kaso. Dahil sabi nga ni Boying Remulla, hindi pwedeng sampa ka na sampa kung madidismiss lang. Kaya eto, paano madidismiss to? Siya mismo. Ang parang kagaya nung Marcoleta, sa sarili niyang bunganga, kaya siya nakakulong ngayon. Ganyan din yan yung grave threat ni Sara Duterte, di ba? Ay, marami tayo na pag-usapan, mga boss. Pero sa totoo, ang dami kong ininom na losartan kanina. Nag-double dose ako, puta na guys. Muntik ako, tinignan ko yung BP ko, puta, mataas tumaas. Tangina, kimo ka, wala ka sa ayos, hayop ka. O sino-sino pagsasabi mo dyan, gago. Di kaya nagdadrugs to si Kimo. Di kaya nahihiya ito. Oo. Anak na. Mga nagsusurvey yun ang survey nyo. Kung talagang makakatakbo to si Sara Duterte. O kaya, survey nyo. Ma-acquit kaya o makukonvict si Sara Duterte. Yan ang mga ganda survey. Matagal pa yung eleksyon survey na kayo na survey. Yan ang i-survey nyo, mga surveyor. Yan ang tanongin nyo, taong bayan. Di ba? Ito yung isa ring tulongge. Si Boy Tato. Si Boy Tato, eto na. Tingnan niyo masasabi ni Boy Tato tungkol sa nangyayaring impeachment. Ano mangyayari? Gusto nila ma-impeach si Sara Duterte. May kaso ka, tanga. Saan na ba yung dito? Yung pinagpapaliwanag ng DNR to kung 5 days. Wala pa kayo sinasabi kung nagpapaliwanag tong bugo ko na to. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nilang impeachment na, for 3 years talaga nilang
Pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. Yan. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang... Parang naka-turtleneck, no? Hanggang dito, tattoo. Ina, tsura nito mga politik. Puta, nung panahon na namin, nung mga kandidato, puta, karespeto. Oo. Eto, may plano pa tumakbong presidente itong gago nato, eh. O, tingnan mo. Pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. Yan. They are preventing Vice President Inday. Di ba kaya niya pinapapatay si BBM dahil gusto niyo makaupo na kayo? Tangin na naman to. Puro katangan na naman, pre. No? Hindi kinikilabutan itong mga gago na to. Paano gusto nila sila pa rin? Hindi naman na makakatakbo si BBM. Di ba? Oh. Mga surveyor, yun ang gawin nyo. Mag-survey kayo. Magigilty kaya o hindi. O, tapos mag-survey kayo. Guilty or acquitted. O sa Senado si Sayad. O yan muna i-survey nyo mga surveyor. Payo ko sa inyo yan. O total non-commission ba kayo? Oo. Tapos ano ba? Meron pa maganda survey. Matuloy kaya yung arrest warrant na inaawat ng abogado nito si Sayad? O. Ito malaking niya ha. Puta na. Pag hindi nagbaba ng warrant of arresto at ibinasura na itong korte na ito, yung grave threat na sinampa ng Department of Justice, putangin na. Wala na. Wala na. Inutil. Inutil ang batas pagdating sa Duterte. Magkulab na tayo. Magkulab na tayo mga boss. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too. Kalahati, my friend. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Tinatanong niyo po kung anong klaseng nilalang si Sayad. Eh ano pa po, kundi pinakahalimaw sa dilang halimaw. David ulit, tama po kayo, Karox. Kung 32 million nga ang bumoto kay Sayad, ay pwede na siyang maglakad sa kalsada nang wala security. Yun nga. Di po ba nga ayon sa kwento, si dating Pangulong Ramon Magsaysay ay naglalakad lang sa kalsada at walang mga security noong araw dahil mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Kaya nga po hindi totoo yung 32 million na bumoto kay Sayad at sa 31 million na bumoto ni BBM. Yati alam eh. Kaya dapat ngayon to, itong butuan na to, matutukan ng todo yan. Ng makina yan. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads. David Alin Mendoza. Karox, sabi ni Sayad, hopeless daw. Eh siya nga itong hopeless. Pag siya na ang namuno sa Pilipinas, di lang hopeless ang masasabi ko, kundi catastrophic o disaster. Totoo. Pag ang mga mangyayari sa bansa natin, oo. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox and all warriors. Only in the Philippines, tinalo pa ni Sara Sayad ang mga hari, mga anak ng tipaklong. Ewan, spoiled brat ang anak ng PI na yan. O, diba? Eh, spoiled din kay PBBM. Eh. Dapat ito, tinatanggalan na ito eh. Yung mga gwardiya na ito, ilipat na sa ano, may mga silbi naman yung mga sundalo. Magkano sweldo niya? Ang putang ng mga nakabantay dyan. Kaya mababa siguro 30 mil. 400. Ang bantay ni Sayad, anak ng putang ina, mantakin mo ng laking perang ginuubos ng ay. Apolinario Tolentino, shoutout. Wala talagang silbi at inutil ang gobyernong ito. Aba walang pakialam kahit anong kaguluhan at paninira ang ginagawa ng mga kalaban. Kung ako ang presidente at murahin ako at idamay pati magulang ko at pera ng taong bayan
palagay ko baka hindi nila malaman kung saan sila susuot. Sabi ko nga, dapat bago siya, talagang dapat, His Excellency, dapat walang matira maski isang Duterte yan. Limasin lahat yan. Oo. Pati yung mga kampon yan. Oo. Yung ulo nakakulong na. Ito pang mga to puta. Bakit Apolinar Tolentino, God bless your family, Karox. God bless Apolinar Tolentino. Apolinar ulit Sabi ko nga, Karox, diyan lang iikot ang testimonya ng mga testigo kay La Chica. Scripted at dikahon na ang mga sasabihin ng mga testigo. Mga testigo na yan, puro ibang tao ang tinuturo at gagawing sakalan ng mga testigo na yan. Kasi palagay ko, nagkaroon na ng nagsiyaman na din ng mga yan. Basta pera ang usapan, kahit saan galing, pati kaluluwa, ibebenta. Totoo yan. Ramon Valencia, shout out. Bossing, baka naman mga ghost bodyguard din yung mga iba dyan. Kahit 100 lang ang bodyguard, sobrang dami pa rin. Yati alam. Asa na yung, kala ko iniimbestigahan yung mga ghost student ni Sara nung siya nasa DepEd. Wala rin. Bakit yun? Meron mga ghost student. O, diba? Wala. Sabi niya, napanood ko kay attorney, pakulay ang book mga friend. Kay attorney Claire, di ba? Natatawa naman ako kay attorney Bueno, hindi nakapagtataka na baka mabas yung pangalan ni Jowa Pau, Aldab at Chopaeng. Sa AJ, shout out. Karox, dapat pala tawagan natin si Sarah Queen. Sa dami ng bodyguard, paktay Pilipinas kung magiging presidente yan. Sa 2028, puro lustay at utang ang Pilipinas. Sinabi pa sa AJ. Sumagot si 3JC po. Baka buong AFP ang kanyang bodyguard. Takot sa multo. Sinabi mo pa. Nung nangangampanya nga yung ungas na yan, nakasakay sa armor car di ba? Yung bulletproof, doon nakasakay yan, nangangampanya. Makakaway lang siyang ganun. Puta, kala mo, may gera. Puta, grand klasong anak ng puta. 32 million ang bumoto dyan. Putang ina. Hindi dumalo ng yan. Vice presidential debate. Putang ina. Ramon Valencia, bossing, tabogo na lang ang naniniwala sa mga survey. Totoo. Lisa de la Cruz, shout out. Paano 51 billion ba yun? Ni Pulong o million? Billion! Lisa de la Cruz, billion. Kala niya naglalakad siyang kanyang kaharian. Di ba? Lisa ulit Anong pinagagawa ng mga bantay sa dami nila? Baka naglalaro lang. Sus Mario. Shirley Jaser, shout out. Hindi kaya siya ang drag queen, Karox? Yung binibintang ng ama niya kay Kong Laila de Lima. Nakakapagtaka lang. Dinaig pa si US President Trump. Totoo. Alam mo, pag ito si Sayad, talagang nakulong na itong gago to. Maisip niyo ba yung Princess Paruhinog? Yan ang labas niyan. Princess Kaya lang talagang malambot. Dapat diinan na yan. Anak ng pating. Lahat na nakawalang yan, ginawa niya. Nakamputa. Ano ba? Ramon Valencia, bossing, kung si Lustay ay may julalay, paano naman si Barbie at si Tutokman? Alangan namang wala yun. Sayang ang tato. Di ba? Meron din yun. Yung pamawawalan. Tayo na. Ramon ulit, bossing, kamusta na lang sa lahat ng Karaoke Warriors at sa pamilya? Ikaw din. Kamusta ka rin, ha? Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Shelly Jason ulit, Doon ako natawa, Karox. Sobra nang may pangalan pang Mikuto, Pukiko at Belat. Bukod sa may pangalan pang mga hayop, talagang binaboy ang pera ng taong bayan. Dapat talaga sa mga yan, ikulong lahat. Sinabi mo pa, dapat lahat yan. Yang nasa gumawa niyan, yan sila Gina Acosta, yang si Ordonio, dapat yan, kulong lahat yan.
Puta, ano yan eh. Conspiracy yan eh. Talagang grabe. Yung La Chica. Pasang bilis nga eh. Pasang bilis. Pagkagaling sa landmark, tumawag daw yung lambang kay AJ ako sa, okay ni pera. Punta na. Pagka, andito na ma'am, bigay mo kay La Chica. Tsaka kay Nolasco. Oh. Puta, ganun. Ganun na nangyari. Pasang bilis nga eh. Tangin na naman. Daniel Pilor. Hello po, Sir Rox. Sadyang ramdam ko din ang galit mo sa mga demonyitang lusay na yan. Talagang talamak na talamak sa ang kasamaan ng halimaw na yan. Bakit anong meron sa kanya? Bakit sinunod ang kagahaman sa pag nanakaw ang punyeta na yan? Hi, Sir Rox. Sobra talaga dasal lang po ang sandata natin dahil na yan ang lumalaban sa mga kademonyohan sa ating inang bayan. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless, Rodelio Alpilor. Ha? Shirley Jaser ulit oh. Grabe, bahay ni Pulong Karo, kasing lawak ng buong bayan. Totoo yata talaga sinasabi ni Sentry na member sila ng Triad. Naalala ko tuloy ang move na Narcos, The Pablo Escobar story. Grabe, ang lupit nun. Baka walang sinabi yan, Shirley. Sa Pablo Escobar, baka walang sinabi yan. Maniwala ka. Kasi si Pablo Escobar, hindi na pwesto sa gobyerno si Pablo Escobar eh. Oh, nagbabayad na si Pablo Escobar ng mga politiko tsaka mga nagbabayad siya. Eto, naging presidente. At ang kanyang economic advisor, Michael Yang. O, di ba? Tangina, Diyos ko. Talagang Diesel shout out. 473 security niya imbis na nasa peace and order, sana ang bansa nakapokus sa mga yan. Diba, Xerox? Yun nga. 3J show po. Pinababayaan ni PBBM eh. Puta, nasa ilata ka bang, ikaw ang Chief of All Armed Forces of the Philippines. Ba't pinababayaan mo may 473? Winawalang yaka pa. Tanggalan mo ng bodyguard yan. Katawa-tawa na ang labas na His Excellency. Ano ba? Destino may... At yung mga bodyguard yan, handpick niya ha? Handpick. Oh. Ayaw niya pa... ano yan? Ay, naku. DJ Show po. Sir Rox, mali naman ang tanong mo eh. Hindi naman nilalang yan si Sara na yan. Singaw yan. Sa sobrang kasamaan na ginagawa nila sa ating bansa, hindi yan maituturing na nilalang. Yun lang. Singaw ba? Singaw. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Friend Shervin sa Pedaw. Christian Sen, Annalisa Apolinar, Dilay 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Friend Shervin. O Sir Rox, ba ikaw na. Nag-iisa po yan. Nag-iisang hinayupak na halimaw. Tang inumin na talaga. Sobra-sobra talaga ang naging kahayupan mo. Na pesting yawa ka. Wala ka talagang budhi. Anak ka talaga ni Satanas na buwisit ka. Mainulot yan, Deli. Naku Sir Rox. Duduguin ka po talaga sa utak, sa konsumisyon dito sa anak ng tiyanak na ito. Pero may katabihan nga po, Sir Rox. Hindi po araw-araw piyesta o Pasko. At doon po sa mga buhayang ulupong nagpagamit po dito kay Lucrecia, humandang-handa kayong mga ungas kayo at pesting yawa kayo. Oras na paniningil ng tadhana at isusukan yung lahat ngayong mga kamal-kamal na salapi ng taong bayan. Na ang buong akala ninyo di kayo mabibisaklat at di kayo mabibisto. Mabuti nga yan sa inyo mga tang-inumin nyo talaga. Nagpauto at sobra kayong nagpakainutil sa naging pang-uuto sa inyo ni Lucrecia Sayad. O ngayon, mabuti nga sa inyo yan. Magsama-sama kayong lahat ngayon sa impyerno. Yun nga, naintay sila ni Digong dun papalitan nga raw nila siya sa trono. Tingnan nyo kung maililigtas kayo ngayon ng puon ninyong halimaw. Hindi. Isa-isa na kayong ginigisa ngayon. At malamang, pag talagang inaalat-alat kayo, pati ang mga lubot nyong kulubot, lalo ka na Gina Acosta, alias Bangs Chuserang Palaka. Yung Bangs si Gina Acosta, ayop, no?
No? Nako malamang matanggal mo yung bangs mo pag nagkataon kasi kailangan kita ang buong face mo pag nag-mugshot ka na. Ha? Front and side view kailangan malinaw. O Sir Kuteng, Sir Ombudsman, mga taga Sandigan Bayan, ano pa po bang iniintay po natin? Ano po? Lahat po ng mga witness na ginamit malinaw po na mga kriminal at nagkasala po sila sa batas at dapat makulong kasama si Lucrecia Topac. Pag patuloy pong nagbingi-bingian at nagbulag-bulagan ano pa po bang ano po ang naging pagkakaiba po natin sa mga kay Mr. Martires na dating ombudsman? Wala pong ginawa kundi manahimik at tumanggap ng mali-malitang pera. Kaya nga nung panahon ng inutil na Martires, maski surot naligaw, wala siyang nakasuhan at naipakulong. Para kay po yung mga ahensya natin niyang sa gobyerno, kung puro nga pagwawalwal, wala pong mapapala po natin. Nako, ewan ko sa inyo. Mga tang-inumin nyo talaga, mga visit. Kinam. Kahit ulo tiya daily. Umpisa maganda nakatawa Yung emoji niya ngayon 3J show pala to. Sir Rox, wag mo namang nilalang mo lang si pagiging spare tire ni BP Sara. Siya lang ang naging BP ng Pilipinas na may Confi pan. Yun nga Siya lang ang nag-iisang BP ng Pinas na naikot na ata ang buong mundo sa kakagala. Siya lang ang BP na sandamakmak ang security guard, daig pa ang presidente. Siya lang ang BP na ng bato ng laptop. Siya lang ang BP na mag-meltdown pag asar. Siya lang ang BP na walang kamalay-malay sa paksilika. Saan ka pa? Kaya wag natin nilalang ang BP nilalang ang pagka-BP niya kasi importanteng tao siya. Kulang ka naman, kulang yung Siya lang ang BP nananapak na sheriff. Mayor pa lang yun, ha? 3J show po ulit. Si BP Sara, mahilig pala sa animal. Mahilig sa pusa, aso, pagong. Kaya pala ugaling fill in the blanks na lang, Sir Rox. Belat, buti nga. Eddie Luna, shout out, ha? Hello, Karox. Tinatanong mo sa vlog mo kung anong uring nilalang si Sayad. Para sa akin, masahol pa yan sa gutom na buhaya at tungkol sa pagkatao. Anong uri yan? Makapal ang pagmumuka. Manhid, hindi tinatabla ng kahihiyan. Masahol pa yan sa hayop. Yan demonyo na yan. Nagkatawan tao lang yan. Pero sugo yan ni Satanas. At sa impyerno yan nababagay. Hindi yan dapat sa langit. Pati kaluluwa niyan, delikado. Sumapi sa totoong tao. Salamat, Karox. Eto, text mo address. CP number ko pero huwag mo nang banggitin ang number ko sa vlog mo. Eto, text mo address. Salamat, Karox. Sige. Eddie Luna, shout out. Kita mo, Karox? Kung gaano kahayop yan, tama ka, Karox. Siya yung mamamatay tao at nagbabanta siya sa yung mga maraming security para sa akin, Karox. Kasalanan at pagkakamali din yan ni BBM. Bakit niya pinayagang na ganyang karaming security ng hayop na yan? Sayang pasweldo ng taong bayan sa mga security ng mga hayop na yan. Magtataka ka bakit pinayagan yan ni BBM. Yun nga hindi. Unit team sila nung araw Kaya lang hindi na. Tanggalan mo na, BBM, ano ba? Ano ba klaseng pangulo ng bansa ka, BBM? Parang wala kang nalalaman. Opo, marami kang nagagawa para sa tao, pero mababaliwala yan kung ang masama hindi mo masusupil. Yun! Kakainin ng kasamaan ang ginagawa mong kabutihan. Salamat sa iyo, Karox. Sabi, Excellency, amoy.
Marami ka pang nandyan sa tabi-tabi mo na hindi maganda amoy. Totoo lang. Ang mabango lang talaga si Atty. Claire Castro. Galing. Galing, galing. Napupuyat ako dyan kay Atty. Claire, sa totoo lang. Oo. Ang galing. With matching ebidensya. Sana lahat. Sana Atty. Claire, ha? Tumakbo ka ng presidente. Kung si Sayad lang naman, bakit hindi makatakbo si Sayad? Naniniwala ka ba, Atty. Claire, na makakatakbo yan? Inutil tong gobyernong ito, Atty. Claire, pag nakatakbong presidente yan. Oo. Di Luna Carox, hindi nga lang sina Pusa at Ngit-Ngit ang nakakuha ng malaking pera kay Sayad. Malaki din napunta kina Andy Lim, saka kay Pining Garcia. Pining Garcia. Pati isang Hapon na babae, meron din pangalang Mikuto Pukiko, pati ba Hapon? Namigyan nila. Tang inang yan. Dapat yan. Immunity to shoot. Immunity to shoot. Immunity from suit. Huh? Di Luna. Sa totoo lang, kahit papatayin lahat ng anak niyan, hindi pa sapat nakabayaran sa ginawa nilang kahayupan sa bansang Pilipinas at mamamayang Pilipino. Dapat sa kanila, pati kaluluwa nilang lahat, sinusunog din. Di Luna ulit to. Karox, wala talagang dadalaw na kamag-anak man. Ikibuloy. Kasi nag-iisa lang yan na anak ng Diyos. Sabi niya, God bless, Karox. Hindi, may mga nanay-tatay itong gagon to eh. Totoo. Shout out, Dolor Garcia, Eman Escalona, Penay Bingson. Hanggang bukas pumuli, mga boss. Christian Cheng Nak, shout out. Alberto Ulaer, shout out. Jan Dimango, my friend. Hanggang bukas, mga boss. Maganda yung mga naging topic natin. Dami, no? Oo. Talagang dapat ay, nako. Excellency, pag hindi mo nawalis lahat yan, ewan ko na lang. Good night. God bless.